Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang pag-uusapan natin ngayon ay patungkol sa tanong na how can we handle the pressure to conform to society's expectation while staying true to ourselves? So, may dalawang tanong dito. So, paano daw natin mako-conform yung society's expectation na nananatiling true tayo sa ating sarili? Yun yung pangalawa. Para sa akin, opinion ko lamang ay hindi naman natin kailangang sundin kung ano yung expectation ng society sa atin. We can build, pero nating gawin yung gusto talaga nating gawin. Halimbawa na lamang, gusto nating maging engineer, gusto nating maging doktor. Ang importante doon ay yung ginagawa natin, gusto natin. And sa usapan naman na staying true to ourselves, siguro dito kailangan nating ibatay yung pagiging sino tayo, pagiging totoo natin sa ating pananampalataya. At bilang isang Muslim, ibatay natin yon sa Islam. Kasi maraming mga tao na sinasabi nila na they are just being themselves. Pero yung bagay na yon ay hindi nakakabuti sa kanya. Hindi nakakabuti sa society. Hindi nakakabuti sa paningin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na halimbawa na lamang, kagaya ng sinabi natin na being true to ourselves. Halimbawa, kung mamamatay tao ka ba, you're being true to yourself. Syempre, expectation ng society sa'yo ay huwag kang maging ganun. O kahit anumang bagay na gagawin natin, ibatay natin yon sa kung ano yung pananampalataya natin, kung ano yung ini-expect ng society sa atin na gawin natin. Halimbawa, yung society natin meron itong law at kailangan nating sundin yun. At siguro hindi pwede yung gagawin mo yung being true to yourself. Kasi kung lahat ng tao ay gagawin yun, na ginagawa ko to dahilan sa ito ako eh. No. Hindi tao ka. Hindi ka, siguro ganun ka, pero there's a rule, no? Merong rule na kailangan mong sundin. At para sa akin, bilang isang Muslim, kailangan nating sundin kung ano yung alam natin, alam ng society na makakabuti sa atin. At ang importante dito, ibatay natin yung pagiging true natin sa sarili natin, sa pananampalataya natin. At ngayon nga, bilang isang Muslim, ibatay natin yun sa pananampalataya natin. Dahilan sa minsan sa atin, bilang isang tao, yes, we are being true to ourselves, pero nakakasama para yun sa atin. At si Allah subhanahu wa ta'ala, alam niya kung ano yung makakabuti sa atin, ano yung makakabuti sa atin. Hindi man natin gusto yung bagay na yun, pero yun yung makakabuti sa atin. At meron tayong gusto na akala natin makakabuti nyo sa atin. At we are saying that we are being true to ourselves, pero yung bagay pala na yun ay hindi nakakabuti sa atin at nakakasama. So ano yung piliin natin? Gagawin natin yung isang bagay na kabatay sa kung ano yung expectation ng society sa atin, expectation ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin, o gagawin natin yung bagay na sasabihin natin na we are being true to ourselves pero makakasama pala sa atin. Para sa akin, mas pipiliin ko yung bagay na alam kong minsan hindi ko gusto, pero
alam kong mas makakabuti sa akin yon. Halimbawa na lamang pagsasala, pag Ramadan, sino bang may gusto nun? Pinapahirapan mo yung sarili mo. Pero sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, yun yung makakabuti sa'yo. So, I think parang na-overuse natin yung tinatawag na pagiging true to ourselves. You know, being true is hindi naman ibig sabihin nun ay hindi mo na gagawin yung expectation ng society sa'yo. Hindi mo na susundin yung law. Hindi mo na susundin yung pananampalataya. Kasi kung hindi mo yung susundin, parang mamimising ka. Magiging masama kang tao. Yun lamang yung opinion ko. Siguro, maraming tao ang may ibang opinion. But, yun yung opinion ko sa bagay na yan. Hanggang dito na lang. Wa ilal iqa. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.